So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na naman pong pagkakataon na to, dito po natin mapapatunayan na hindi lang pala magnanakaw si Duterte sa kaban ng bayan. Magnanakaw din pala siya ng partido. Wala yan. So, ito, no? So, ninakaw po ni Duterte yung partido po ni Coco Pimentel. Isipin nyo yun mga kababayan. Hindi na lang siya gumawa ng sariling partido, nagnakaw siya ng partido. At ngayon, wala na. Si Coco Pimentel, si Coco, itchapuera. O, di ba? Kawawa nga yung mama eh, di ba? So ngayon mga kababayan, no, para makuha natin yung narrative po na to, pakita ko sa inyo ah. So, ito quote card lang naman to. So, pero totoo naman to eh. Sabi dito no, Duterte talaga no, Duterte reaffirms PDP Allegiance Party chooses to remove Laban from name. So kung dati mga kababayan, PDP Laban, di ba? Partido Demokratiko Pilipino, tapos Laban ng Bayan. Kaya nga PDP Laban yan eh. Di ba? Lakas ng Bayan pala, Lakas ng Bayan. Sorry. Partido Demokratiko ng Pilipino, Lakas ng Bayan. Tinanggal na po nila yung Lakas ng Bayan. So PDP na lang po. So hindi na siya PDP Laban, PDP na lang. So Partido Demokratiko Pilipino na lang. Okay. So, Diyos ko. Kita nyo kung gaano kagarapal itong mga Duterte na to, no? So, para mas maganda mga Streetwise, panoorin po natin yung mismong video na pagtanggal nga po nila ng laban sa pangalan ng kanilang partido. Okay? Ito, panoorin natin to. Action. The motion, no objection. Yes, we proceed with the number 6, the approvals of the proposed amendments to the party constitution. Mr. Moderator. Let's proceed with the approval of the proposed amendments to the party constitution. Copies of the proposed party constitution have been distributed to the members a while ago. Most of these have been already discussed and thoroughly debated upon in series of National Executive Committee. One of the important amendment introduced is the removal of the word Laban from the party nomenclature, which is PDP Laban. Now it's going to become PDP only, or Partido Demokratiko Pilipino. Partido Demokratiko magnanakaw. Dapat ganun na lang eh, kasi ninakaw nyo yung partido eh. PDP Magna. Pwedeng ganun eh. PDP Magna. Partidong Demokratikong Pilipinong magnanakaw. Walang iya talaga to, no? So ngayon mga kababayan, ito. Okay. So ito mga kababayan, no? Pakita ko to. So ito yung pinaka-profile nga po ng PDP Laban. So makikita ngayon natin dito, Jose Alvarez nga pala, no? Yung presidente. So Jose Alvarez, Rodrigo Duterte, okay? So, ang founders makikita natin dito. Aquilino Pimentel, di ba? Tapos, Benigno Aquino, yung Laban. So, ito pong PDP Laban mga kababayan, merger po ito. Merger po ito ng partido ni Aquilino Pimentel at saka ni Benigno Aquino Jr. Di ba kaya nga PDP Laban nagkaroon sila ng merger? So, ngayon, tinan natin to ha. Okay. Partido Demokratiko Pilipino, di ba? Abbreviated as PDP, is a political party in the Philippines founded in 1982. It was previously known as Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, a result of merger with Lakas ng Bayan from 1983 to 2024. Kasi nga tanggal na nga, di ba? It was part of the country ruling party coalition from 1986 to 1992 under the administration of Corazon Aquino, and the country's ruling party from 2016 to 2022 under the administration of Rodrigo Magnanakaw Duterte. Okay. So mga babayan kasi, importante po talaga sa PDP Laban yung word na laban. Kasi po tandaan po natin no, na ito pong PDP Laban is ito po yung kasama ng EDSA Revolution para nga po mapaalis si Ferdinand Marcos Sr., yung presidente. So yung advocacy talaga ng PDP Laban is much more on Dilawan.
Pero pag tinanggal mo kasi yung word na laban, 'di ba, yung lakas ng bayan, sino ba nagbuo niyan? So ang nagbuo niyan ito. Lakas ng bayan, abbreviated as Laban, was a political party in the Philippines formed by Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. For the 1978 interim Batasang Pambansa regional election. The party had 21 candidates for the Metro Manila area, all of whom lost, including Ninoy. The party acronym Laban is a Filipino word meaning fight. Ayan no, Benigno Aquino. Di ba? So, na-dissolve siya kasi nga naging PDP Laban na siya. So, mga kababayan kasi, yung laban po na yan mga ka-streetwise, iconic po sa mga dilawan yan. So mga kababayan kasi, si Ninoy, sorry, si Ninoy. Okay. So, mga ka-streetwise kasi, importante po kasi yung word na laban sa mga yan. Especially po sa PDP Laban. Kasi nga po, yung word po na laban, dyan po nauso yung gano'n, no? Di ba? Yung L. Kaya nga laban eh. Ninoy, sorry. Ano ako. Di ba? Kaya nga laban eh. So ngayon mga kababayan, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin kasi nito mga kababayan, inaalis na talaga ng partido ni Digong na PDP ngayon yung impluwensya ng dilawan sa kanila. At alam naman po natin mga ka-streetwise na itong PDP Laban, ginamit nga po ito para sa EDSA Revolution. So yung pinaka-pilosopiya, ayan ang pinupunto natin dito eh. Dapat po kasi ang partido, dapat po pilosopiya yon. Hindi po yan, supposedly dapat ganon. Yung partido dapat po, dapat po yan, pilosopiya. Paniniwala dapat yan ng isang grupo. Pero ang nangyari po sa PDP Laban, pinakita nila ngayon na walang prinsipyo talaga yung mga Duterte group. Ginawa lang talaga nila ito dahil sa kanilang popularidad. Okay? So ngayon, inaalis ngayon ni Digong yung word na laban kasi ayaw na nilang ma-affiliate sa mga dilawan. Ganun lang yun eh. Pero in the first place mga kababayan, si Digong, dilawan naman si Digong. Dilawan yan eh. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan o. O yung mukha ni Digong na malaking ilong. O, di ba? O. So, sabi dito, political party, PDP Laban. PDP. Pero, naging liberal party po siya. Since 2009 hanggang 2015. At hindi lang siya basta-basta miyembro ng liberal party. Ano rin siya? Meron din siyang katungkulan eh. President ata siya ng ng Mindanao. Sa Liberal Party. Ay no, linaw-linaw oh. Oh, Liberal 2009, 2015. So ngayon, ano nangyari ngayon? Partido Fentanyl, lakas ng tama. Oo nga no, pwedeng ganyan no. So ngayon mga ka-streetwise, ang nangyari ngayon dito? Kawawa naman si Coco. 'Di ba? PDP Laban kinatay, Coco pumalag. Anong magagawa mo Coco Pimentel? 'Di ba? Kasi mga kababayan kasi, kung maalala po natin nung 2016, nung election nga po, 'di ba Liberal Party si Digong. So tatakbo siyang presidente, wala siyang partido. Alangan naman gamitin niya yung Liberal Party, si Marroas na nga yung si Marroas na nga yung standard bearer nila. So ito naman si Coco Pimentel, nagpagamit. Ginamit mo rin kasi si Digong eh. Karma mo rin yan Coco Pimentel eh. Oh, nung 2016, 'di ba pumayag ka na gamitin ni Digong yung PDP Laban. Kasi nga walang partido si Digong noon. 'Di ba? Not unless natatakbo siyang independent. Pwede naman ganoon, pero ang nangyari noon, kinupkop ni Coco Pimentel si Digong. O sige na nga Digong, sabi ni Coco Pimentel, sige na nga gamitin mo na nga lang yung partido namin. Maging miyembro ka namin para ikaw maging standard bearer. Isipin niyo mga kababayan, mula po nung pumasok si Coco Pimentel sa politika, bitbit niya na po yung PDP na yan, yung PDP Laban na yan. Tapos ngayon si Digong pumasok lang noong 2015, ninakaw niya na kay Coco Pimentel. Lahat na lang kinatay mo eh. Lahat na lang ninakaw mo Digong eh. Oh. Ilang buhay yung ninakaw mo?
Dahil dyan sa tukhang. Tapos ngayon, pati ba naman partido ni Coco Pimentel, ninakaw mo rin. Isipin nyo mga kababayan, di ba? Tinanggap mo, ang ending, ikaw pa yung sinipa. Di ba? Ilan lang ba yung PDP Laban member noon, 2015? Ilan lang ba sila? Wala pa ata silang 20 noon eh. Wala pa ata silang 10 eh. Dumami lang po yung miyembro ng PDP Laban nung naging presidente si Digong. Kasi gano'n naman po talaga yon. Di ba? Balimbingan, turncoatism nga tawag dun eh. Oh. So ngayon, ang nangyari, wala na. Oh, yung kumukup sa'yo, sinipa nyo pa. Pero apparently, si Coco Pimentel, PDP Laban pa rin. Not unless na magpapaano siya. Yung isusuko niya na talaga yung karapatan niya. Isipin mo, tinanggap mo si Digong tapos ikaw pa yung nawala. Ay, Coco, no? So ngayon, anong sabi ni Coco ngayon? Basahin natin ha, yung sabi ni Coco. Okay. Kinastigo ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang ginawang pagbabago sa pangalan ng partidong PDP Laban nang tanggalin ang laban upang maging PDP na lamang. Ang pangalan ng partido ay isinagawang National Council meeting noong Biyernes. Sinabi ni Pimentel na kung kakatayin pala ng paksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang PDP Laban, sana ay bumuo na lamang sila ng bagong partido. Ayun nga eh. Hindi naman sa inyo yan eh. Bakit hindi na lang kayo bumuo ng sarili ninyong partido? O nasilaw talaga siya. Ayan yun eh. Nasilaw kasi siya dun eh. Nasilaw sa Senate President, no? Totoo yun. O kasalanan mo rin yung Coco Pimentel. O. Tapos, sabi pa dito, nagbuo na lang sana sila ng bagong political party from the very start kaysa ginulo nila yung tunay na PDP Laban. Diin ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Hinahanap po yung interview na yan, hindi ko makita eh. Okay. Ang nasabing partido ay nilikha ng ama ni Senator Pimentel at dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Okay? Tama ba? Tama. Noong administrasyong Duterte, nagkaroon ng hidwaan ang paksyon ni Pimentel sa paksyon ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at Duterte. Okay? Humantong ito sa kasuhan sa Commission on Election kung saan pinaboran ang paksyon ni Cusi. Di ba? Yung kay Duterte nga ngayon. Pero naghahain ng apela ang kampo ni Pimentel. So hindi pa tapos yung kaso. Okay. Ayon kay Pimentel, nakabinbin pa sa Supreme Court ang kaso sa ginawang pag-aagaw ng paksyon ni Cusi sa PDP Laban na itinatag ng kanyang ama. Ikinadismaya ni Pimentel ang ginawang pagritoke sa konstitusyon ng PDP Laban kung saan ang panunumpa ng miyembro ay gagawin sa pamamagitan ng kanang kamay imbis sa kaliwang kamay. Ayan na, di ba binago na? Oh. So mga kababayan kasi, Diyos ko, ito na, no? So alam naman po natin kung saan po nagsimula, no? Alam naman po natin kung saan nagsimula itong away po ng PDP Laban at saka ng Pimentel at saka ni Cusi. Kasi nung election po kasi mga kababayan, ang gusto kasi ni Coco Pimentel, yung tumakbong presidente ng Pilipinas si Manny Pacquiao at yung dadalhin po is yung PDP Laban. So kontra po doon si Digong. 'Di ba? Ayaw ni Digong 'yon. So doon na po sila nahati. Pero ang nangyari noon, nung tumakbo si Pacquiao bilang presidente, ang hawak niya atang partido nun is PROMD ata, no? Kung hindi ako nakakamali, ang alam ko PROMD. So, diyan po natin makikita kung gaano po kabulok yung sistema po ng Pilipinas. Na sa totoo mga kababayan, dapat po kasi ang isang political party, dapat po talaga ay nabubuo yan sa ideology at paniniwala po ng mga miyembro. Pero hindi po ganun yung nangyayari. Diba? Nagiging palakasan system po yung political party na which is, ito po yung isa na dapat pong pansinin sa constitution natin at kung maaari po dapat is amyandahan. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, imbis na ideology, ang nangyayari nun, political survival ng mga politiko kung bakit sila merong partido. Ganun yun eh. At syempre, ang punto dito mga kababayan, tinanggal nila yung word na laban
na affiliated sa mga dilawan. So talagang inaalis talaga nila. Diba, inaalis talaga nila sa partido nga po ni Digong na ma-affiliate sila sa mga dilawan. So tama nga si Coco Pimentel, apparently tama siya. Na dapat nagbuo na lang sana kayo ng sarili ninyong partido. Kaysa ninakaw. Kaysa magnakaw kayo. Oh. Kaya yun, no? So yun mga kababayan, so kayo po, ano po nga po masasabi nyo nga po dito sa pagnakaw. Sa pagnakaw nga po ni Digong. Ang sarap sabihin, no? Magnanakaw. Magnanakaw ng partido, di ba? Ano masasabi nyo nga po dito sa pagnanakaw nga po ng kampo nga po ni Digong sa PDP laban nga po ni Coco Pimentel? Yan. So, okay ba sa inyo yon? Para sa inyo, okay ba yon? Deserve din ba ni Coco Pimentel na mangyari sa kanya yan dahil sa kanyang kasakiman? Kasi gusto niyang maging Senate President eh. So, ang kapalit, nawalan siya ng partido. O, di ba? So, yan. Nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you pa. Maraming salamat po sa inyo lahat. No?